Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na dito sa aking mga subscribers sa aking channel YouTube Kaliyao Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ako ng konting tips sa inyo sa kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng ating mga pinapalahing manok. Dito sa pagpalahing manok, hindi porkit nagpapalahi ka ng manok, humahawak ka ng manok, sabungiro ka na. Hindi lahat yon sabungirong nag-alagang manok. Katulad kung maraming babae ngayon nagpapalahik manok, nag-alaga ng manok, porque babaeng humahawak ng manok, nag-alaga ng manok, sabungira na rin. Hindi yan totoo ang lahat na sinasabi, dahil may ilan-ilan naman ding mga babaeng nagsasabong. Karamihan mga laki talaga ang nagsasabong. Kaya lang, sa totoo lang, karamihan sa nag-alaga ng manok, kahit hindi sabungira o sabungiro, ginawa nila ito nga kunting kabuhayan, kunting business na pagkitaan na pang-extra income din, parang pangdagdag sa mga kailangan nila na gastusin sa pamamahay nila. Tinatawag ito ang alagang manok, ginawa nila ang pang-extra income, kunting business, kunting pagkikitaan. Yan ang totoo. Kasi dito sa pag-alaga ng mga manok tulad nito na linyada na may dugong quality, may kamahalan ito. Kung ito ang alagaan sa nagpapalahi ng manok na ginagawa nilang kabuhayan, kunting business, kumikita sila dito kahit kunti man lang. Sa kamahal ng ginagastos nila, sa kamahal ng bilihin natin sa pagkain sa ating alagang manok sa vitamins, mayroon po kikitain yan, hindi kalakihan. Ay tinatawag lang ito kunting extra income ang pag-alagang manok. Yan totoo. Kasi hindi naman lahat na manok po pares ang presyo. Nagkadepende yan sa quality o sa performance sa linyada sa manok. Kung maganda ang record performance sa isa ka palahi ng manok na nialagaan mo, mataas din ang presyo yan. Nagkadepende sa quality yan. Pero pag tinatawag o alagang manok na mga quality linyada nga Texas, may kamahalan yan ikumpara sa nag-alaga ng mga native. Ang pinagkaiba lang sa native, kasi yun, pati mga itlog pwedeng ibibinta. Pero dito sa mga Texas kasi karamihan sa nagpapalahi ng hinayang na ibinta ng presyohan. Kasi presyo lang sa palengke, presyohan ng mga itlog ng mga native. Luging-lugi tayo kung ang mga itlog sa mga Texas natin ibibinta natin sa presyohan lang na pang-presyo na pang-native. Kasi may kamahalan ito. Dapat ipa-incubate na lang natin. Pag nagpisaan, tsagaan na lang natin hanggang lumaki ang magiging sisiw, may presyo pa. Kaysa ibibinta lang natin ang mga itlog sa presyo pang-native lang. Gaya sa presyo sa palengke. Iba kasi ang tinawag o quality at saka yung native. Kasi dito mahalaga ang mga itlog sa mga Texas dahil yan ang ginamit natin na pinapa-incubate parang maging sisiw, mapadami natin dahil pagdating sa mga itong edad may kamahalan na ito kumpara sa mga native. Yan ang maibigay kong tips sa inyong mga baguhan pa lang nakasubaybay dito sa akin channel YouTube Kaliyao Kasabong TV, nga hindi lahat ng papalahi ng manok, hindi lahat humahawak ng manok na isa katao, sa babae man na lalaki yan na sabungira na sabungiro na. Hindi yan ang dahilan. Yung ibang kadahilanan yan, kahit hindi sila magsabong, nag-alaga ng manok, ginawa nila nga kunting business, kunting pagkikitaan, kunting extra income. Yan lang. Thank you ulit sa pagpunod. Bukas ulit ibang topic naman ipagpaliwanag ko sa inyo. Parang mayroon kayo nga mapulot ug matutunang mga baguhan pa lang kung ano ang ibig sabihin sa nag-alagag manok. Hindi lahat na mag-alagag manok sabungira o sabungiro. Yung iba, ginawa itong business, kabuhayan ang pagpalahi, pag-alaga ng mga manok. Yan lang. Thank you boy.